Magandang umaga mga kababayan. May mga kwentong hindi lang nagbibigay inspirasyon, kundi nagpapaalala rin kung gaano kahalaga ang pagmamalasakit sa kapwa. Samahan niyo kami sa muling pagtunghay ng mga kwentong puno ng pag-ibig at kabutihan. Ito ang MCGI Cares. Hindi hadlang ang karagatan o malalayong distansya kung ang layunin ay magsilbi sa kapwa. Nasaksihan natin ang pagbuhos ng kalinga at pagmamahal sa Cebu, Tacloban at Antique sa pamamagitan ng isang malawakang libreng medical mission. Samahan niyo kaming tunghayan ang mga kwento ng paglingap na magpapatunay na buhay ang pagmamahal sa ating mga kapwa sa Kabisayaan. Daghang jud katabang sa mga tao ang kuan sa pagkuan gikan nila sa optical, medical, ang mata baron na baroy diferensya mahibaw-an jud. Kaysa dili jud ma check up ang kuan sa panglawas sa tao. Salamat jud sa Ginoo. First of all, I would like to thank Kuya Daniel Rason and the well-known Mr. Public Service guy o ang mga staff sa MCGI nga inaning gihimo. Salamat kayo because this is very helpful sa atong mga constituents din sa siyudad sa Sugbo. Unya, daghan kayo ang naserbisyuhan. In fact, ako, usas na serbisyuhan na ako'y reading glass. So in behalf of the city government, I would like to thank deep within our hearts for your services to the city of Cebu. Salamat, Kuya Daniel Rason. Salamat sa Diyos. Unang-una yung financial kasi mahal sa medyo mahal yung bayad. So dito libre, kaya yun. Natuwa naman ako kasi may mga ganitong mga opportunity, di ba? Nagpapasalamat ako kasi okay naman yung dito, ina-assist ka, ina-asikaso. May libre pang pagkain. Gagastos pa tayo, ang hirap ng buhay ngayon Business tayo. So mabuti may ganitong mga yun, organization, mga medical mission. Salamat, unang-una salamat talaga sa Diyos kasi ito naman galing sa taas yun. Tapos sa inyo, mga member. Nagpapasalamat kami na may nagkukuhan hamon, mission din hamon na kami mga kapuspa, bisan na ipapatsikap namon, ipapalit na lang namon, himbugas. Nagpapasalamat kami gihapon, ang Ginoo. Thank you. Masayang masaya sa awat tulong ng Diyos na bigyan na ako ng gamot, nabigyan na ako ng salamin. Kaya salamat sa Diyos. Ngayong araw pong ito ay sa awat tulong po ng Diyos ay nagkaroon po ng libreng medical mission po ang MCGI sa lungsod ng Tacloban. Sa awat tulong po ng Diyos ay nagpapasalamat po ako at masaya po sa kalooban na nakabahagi po ako at ang mga kasamang kapatid dito po sa Leyte, libreng tulong sa mga kababayan natin dito sa Tacloban City. Malaking tulong po yun, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating mahihirap dahil imbis na ipang konsulta nila sa mga hospital ay inaabil na po nila dito sa ginanap nating medical mission ng libre. Kumbaga, wala pong babayaran.
mabuti naman na nandito kayo. Mayroon kayong medical mission dito sa Antique. So, gingrab kong opportunity na matingnan yung mata ko para mabigyan ako ng antipara or eyeglass. Thank you gid sa sa Panginoon na ganitong yung nagagawa sa amin sa TV. Malaking sa amin tulong. Ang sarap ng feelings kasi opportunity sa mga tao na katulad namin na walang pera na pag sumakit yung ngipin, may pupuntahan na doktor sa dentist. Pero ngayon, ang laking tulong ng MCGI kasi inaabangan namin yan eh. Tuwing ang dumating yung schedule ng mga medical mission, yun ang isa talagang laking tulong ng MCGI sa amin. Noon nga, sinasabi ko sa sarili ko na, Lord, sana meron na namang mission yung MCGI dito sa amin para maraming tao na matutulungan pa rin na ganitong mission na dental, sa medical, maraming tulong talaga. Ang pagdodonate ng dugo ay simpleng paraan ng pagtulong, ngunit napakalaki ng epekto nito sa buhay ng iba. Sa bawat patak ng dugong na ibibigay, may buhay na nabibigyan ng pag-asa. Tunghayan natin ang kwento ng ilang blood donors at alamin kung ano ang kanilang naging inspirasyon para gawin ito. Kasi po nung way back 2021, yung father ko po kasi is nagkasakit ng brain tumor. Bali, nangailangan kami ng maraming dugo. Naghanap kami ng donor. So parang doon ko na-realize na ang dami nangangailangan, lalo na yung mga yung mga nansa kapos sa pera, mga ganun po. Kaya parang nung time na yun, parang sobrang thankful ako doon sa mga nag-donate sa father ko. Yun po. Bali, as much as possible, pinupush ko rin po yung mga kilala ko na mag-donate. Kasi yung iba hindi naman kayang bumili. Yung iba na nauubusan. Eh, kailangan. Yun po yung nag-push sa akin. Kaya gusto ko po talagang mag-donate. Kaya lang po noon, hindi rin po ako aware kung paano, kung saan. Kaya po nung nagsabi sa akin, hindi si Ate Chay na may sa MCGI na pwede mag-donate. Yun po, kasi sabi ko, sige po, magdadonate po ako. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na nakapagbahagi po ng gawain na ito na mag-donate po ng dugo sa ating kapwa. Ang nagtulak po sa akin kung bakit po akong naakay po sa pag-donate ng dugo nung sa kapanahon na po na yung asawa ko ay nangangailangan po ng dugo.
paikot-ikot pa ako sa Maynila, sa bandang Bulacan. Mahal po ang dugo sa Pilipinas po, pero salamat po sa Diyos dahil natulungan po yung asawa ko na salinan po ng dugo. Thank you po, salamat po sa Diyos. Naway lahat po tayo ay magkaroon ng time na makapag-donate din po ng dugo. Salamat po sa Diyos. Gusto ko pong mag-donate talaga ng dugo. Actually, second time ko na po ngayon. Masarap po sa pakiramdam na mag-donate po ng sariling dugo. Tulad nga po yung sinasabi ni Kuya na ang dugo ay hindi na ma-manufacture. Kaya sa lahat po ng mga kapatid na gustong makabahagi kahit sa maliit na paraan, ay tara na po, hinihikayat ko po kayo kasi masarap po talaga sa pakiramdam na makabahagi. Tulad nga po sabi sa 1:15:13 na walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kasi meron pong ibang tao na gustong magbahagi ng dugo pero may sakit sa dugo, nagda-dialysis. Kaya po ako bilang pong kapatid ko sa MCGI ay parang naging way ko na rin po itong ganitong klaseng gawain upang po kahit sa maliit pong kaparaanan ay makatulong po tayo sa mga gawain ng katawan, which is ang iglesia, na sa ating pong mga pagtulong-tulong bilang sangkap po ng katawan ay nakakabahagi po tayo sa paggawa ng ating Panginoong Kristo. Yung ginagawa po natin is malaking bagay. Lalo na po dun sa mga agaw buhay at nangangailangan ng dugo. At wala po silang kakayahan na bumili kasi po binibili na siya. Wala po silang kakayahan or yung mga nakukuha naman po na donate is mabilis maubos. Kaya po malaking bagay at malaking tulong para sa kanila yung mga ginagawa po natin. Kung nasa kapangyarihan ng kamay mo na gawin, qualified ka naman. Pagkakait mo ba yung buhay? Di ba isang perspective na pwede mong maibigay yung buhay? Bakit? Ang buhay ng laman nasa dugo. Kung nagbibigay ka ng dugo, nakakapagbigay ka ba ng buhay, kapatid na Rodel? Opo, Kuya. Nakita mo? O edi, meron ka ngayon mas magiging inspirasyon sa puso mo sa pananaw ng banal na kasulatan sa bahagi ng pagbibigay na pwede mong magawa kung nasa kapangyarihan mo. Kapuri-puri sa paningin ng Panginoon at sa paningin ng mga tao. Kaya po, isang bagay yan na pwede nating magawa bilang mga lingkod ng Diyos. MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, pag-ibig! Kadalasan, ang mga ampunan ay kilala bilang tahanan ng mga bata. Ngunit may mga institusyon din na lumilingap sa mga lolo at lola na wala nang nag-aaruga. Isa rito ang pasilidad na ating nakilala sa bansang Mozambique. At bilang pagpapadama sa ating mga nakatatanda na sila ay hindi nag-iisa, atin silang dinalaw upang maghatid ng saya, mga regalo at higit sa lahat, yakap ng pagmamahal. Sa bilis ng takbo ng mundo ngayon, madalas nating makalimutan ng mga taong naglatag ng daan para sa atin. Ang mga nakatatanda. Silang mga nangangailangan ng higit na kalinga, pag-unawa at pagmamahal sa huling yugto ng kanilang buhay. Ngunit ang masakit na katotohanan,
Marami sa kanila ang naiiwan sa gilid ng lipunan. Nalilimutan, pinababayaan. Ngunit sa isang sulok ng Maputo, Mozambique, may isang institusyon na kumakalinga sa mga nakatatandang gaya nila. O Centro de Apoio à Velhice é um centro que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade, idosos que não têm outros presentes, idosos que não têm família. Os idosos, normalmente, quem nos traz são agentes da polícia. Nós aqui recebemos, consoante o problema do utente. Há utentes que são passageiros, há utentes que são permanentes. Subalit, ang institusyong ito ay may mga hamon ding hinaharap sa ngayon. Neste momento estamos a deparar com dificuldades desde o ano passado, quando a crise. Sa kabila ng sitwasyong ito, isang kwento ng pag-asa ang nasulat. Ang mga matatanda ay dinalaw at kinalinga para iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. May handog na munting regalo. Tinulungan sila sa pagtatanim sa kanilang bakuran. At may awitan na ikinatuwa nina lolo at lola. Mashamba, fantamos così, as faces, reunimos oroti, cantores, brincos com idosos conosco. Gostamos todos sempre assim. O domingo 2 tornaram um domingo especial para os idosos. Foi um domingo especial, foi um domingo divertido. Há bastante tempo que eles não vêem pessoas a virem dançar aqui. A mídia trouxe as suas atividades. Então foi um dia muito especial, um dia muito bonito mesmo. A mídia nos ajudou muito mesmo. Nós estávamos a precisar. Dito sa ampunang ito na kumakalinga ng mga nakatatanda, ang bawat regalo ay higit pa sa laman nito. Ito ay simbolo na may nakakaalala pa rin sa kanila, na may nagpapahalaga pa rin sa kanilang kwento. Lahat tayo ay patungo sa dapit hapon ng ating buhay. Habang may pagkakataon, ating ipadama ang ating pagmamahal sa mga nakatatanda. Huwag nating hayaang lumipas ang araw na hindi nila nararamdamang sila ay mahalaga. Alagaan natin sila ngayon habang may oras pa. Bago tayo magtapos, baunin natin ang isang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ano ang dahilan kung bakit hindi natin dapat ipagdamot ang kabutihan kung mayroon naman tayong sapat na kakayahang magbigay o tumulong? Alamin natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Unang Juan 3:17-18. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayon. Ba yung palang pagkakait ng awa na pwede mo namang gawin
Ibig sabihin nun, hindi nananahan ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ano, kahulugan? Pag kami nakita kang kapatid na may kaya, natutong dumamay doon sa walang kaya, sa mahirap, natutong dumamay doon sa nangangailangan. Yung act na yon, na yung gawain na yon na yung merong kaya ay dumamay sa walang kaya, sa gipit, nakakita ka ng Diyos doon. Basahin mo yung 19:17 ng Kawikaan. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Yan. Parang manifestation ng Diyos yan eh. Yung magkaroon ka ng awa sa dukha. Manifest, may Diyos ka sa buhay. Yung naaawa sa dukha. Kaya lahat ng act of love, lahat ng act of cooperation, lahat ng gawa ng pagtulong, pagdamay, pagmamahal, mga pagkakataon niya na pagka may gumagawa niyan, sa kanya mismo nakikita mo ang Diyos. Kasi ang Diyos ay compassionate, ang Diyos ay mahabagin. Pag nakakita ka ng isang gawa ng pagkahabag, ng isang halimbawang may pag-aari sa sanlibutan, hindi niya ipinagkait ang kanyang awa sa kapatid na nangangailangan, nakakita ka ng Diyos doon sa pagkakataon na yun. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga videos kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong makikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.